po ay isang OFW from Athens, Greece. Mother of one, multiple give me five achiever and just for you. Sapphire Elite Executive. Let's all welcome Mentor Melanie Magnaye. Palakpakan po natin mga mens. Mens, the floor is yours. Thank you very much, Mentor Jackie, sa iyong pagtitiap and salamat. And of course, maraming salamat din, Father Prestige, sa chance na ito na makapag-share na ulit ng ating mga learnings. And thank you very much, mentors. Amazing morning sa lahat po ng mga nandito ngayon. Medyo parang nagulat ako doon kasi akala ko maaga pa. Nagbabasa ako ng aking itotok. Sabi ko, ano ba yun? 3:30 na pala. So, amazing morning po sa ating lahat at okay ba tayong lahat? Alam natin na sa mga nangyayari sa ating bansa, sa ating mga pangyayari, napakahirap i-focus yung ating ano yung ating focus dito sa ating business. Pero nandito tayo tayo yung magdadala ng ating ano, kaya kailangan hindi natin ito pababayaan. Ayan. So, teka muna. Eh, mhm. Kung ano man po yung ating mga nasa isip ngayon sa mga oras na ito ay focus lang po muna tayo sa ating meeting. Maraming salamat po sa mga nagbigay ng time. At ayan, Mentor Francia, Mentor Maricel, Mentor Techi, Mentor Cha, Mentor Maan, Mentor Madi, Mentor Gina, and Mentor Rem, Mentor Ruela, hi. And dalawang mentor, si Mentor Ruth. Ayan, thank you very much mga mens. Ang gagaling ng ating mga ng ating mga kasama dito. Kaya sana naman po Lord, maituwid ko ito ng maayos. Ano po? Ayan. So, magsishare screen po. Paano ba yun? Magsishare po tayo ng screen. Magpapakilala pa po ba ako? And siguro naman po, ano ba? Yun. Ayan nga po, tingnan nyo, nasa katapusan na ako kasi nga po, nagpa-practice ako kasi medyo tayo na stress. Parang, kasi yung um, 2 days 2 days preparation parang sa kagaya ko na hindi naman ako techie, tapos ako pa ay hindi ako sanay na nagsasalita sa tao, pero yan, yes, mentor tayo, kaya sige, wita tayo, wita. Ngayon, ayan nga po, para sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako nga po si Mentor Leonie Magnaye, from Oriental Mindoro po ako. And pang-apat po ako sa siyam na magkakapatid. Dati po, nung maiwan kami ng aming tatay, kami po ay 7 lang. Walo, pero namatay yung isa, tapos yung pasyam nga po. Ako po ay naulila nung ako ay 7 years old. Ang aking inay po noon ay nasa early 30s lang nung maulila, nung maiwanan ng aming tatay. Kaya kami po magkakapatid, kami po ay naghiwa-hiwalay, nagpalipat-lipat po kami sa mga kamag-anak. And kami po ay nakapag-aral. Pinag-aral po kami ng aming mga kamag-anak kapalit ng pagtulong namin sa kanila, sa kanilang sa mga trabahong bahay. And yun nga po, hanggang sa nung mag-college ako, hindi ko alam na ako ay makakapag-college dahil hindi naman po ako nag-expect na susuportahan ako ng mga kamag-anak ko para mag-college. Pero God is good dahil po nung year na mag-graduate ako ng high school, nagbaba po ng scholarship program ang Lyceum of Batangas, na ngayon ay Lyceum of the Philippines Batangas na ngayon, ng isang scholarship program na yung mga makakakuha ng 95% pataas ay magkakaroon ng free tuition. So ayun, naglakas loob ako, nag-enroll ako, pero kahit free tuition tayo, kailangan pa rin natin ng allowance. So, patuloy pa rin po tayo, working student pa rin. And then, time po na dumating na yung um,
nasa higher year na po tayo noon, nahihirapan na po tayong pagsabayin yung work, yung pagtatrabaho natin at pag-aaral. Doon naman po dumating yung time na yung hipag ko, inayos niya yung papel ko papunta dito sa Greece. Kaya ayun, since then, nag-OFW na po tayo. At ito po ang aking pong family, ang aking pong mother, ang aking pong mga kapatid. At syempre, kultura na naman po natin sa sa ating mga Pilipino na yung mga ginagawa natin, ang dahilan nun ay para sa ating pamilya. Kaya sila po ang aking mga deepest why. Ito po ang aking anak. And siya nung maliit, ito na po siya ngayon. Baby damulag na. Ayan. And why I joined um, I Am Worldwide. Since bata pa po ako noon, ako naman po ay talagang ipinanganak na yata na mahinain ang katawan, hinain ang katawan. And ramdam ko po nung bata pa ako, lagi akong alagang-alaga ng aking tatay. And but then, nung mawala na nga po ang aking tatay, nakalimutan na po yun. Hindi po nawala yung pagiging masasakitin ko, pero nakalimutan na nga po dahil ang naging priority po natin ay kung paano tayo lalaban sa buhay. Kahit nga nanghihina, naglalakas-lakasan dahil kailangan po natin yun. Ano po? Then, back 2017 po, nagbalik-bayan tayo sa Pilipinas. Ito po, alam ko po na narinig na po naman ninyo ito eh. Ayun nga po, na-check up ako, nagkaroon po ako ng polyps at natanggal na nga po yun. And back 2021 po, nagkaroon po tayo ng, sabi nila, ay kumapal daw po yung ating mattress, kailangan daw pong kayurin at para makuha yung sample. Pero that time po ako po ay sobrang full ang aking trabaho. Sinabi ng doktor na kailangan mangyari ng ASAP. Pero noon pong time na mag-decide ako na time na mag-decide ako para gawin na nga po yung procedure, ay napansin ko iba-iba na yung sinasabi ng doktor. Kaya, hindi na ako bumalik doon sa doktor. Naghanap na lang nga po ako. Dahil nung panahon na yon, naririnig ko na yun tungkol sa barley. So, naghanap na lang ako ng barley, nagtay ako, at hindi na ako bumalik sa doktor. And, ayan, hanggang ngayon nga po, barley drinker pa rin tayo, barley user tayo. And, yung time na yon, naging member na rin po tayo, pinasok na po tayo ng ating upline. And, yung time na rin naman nga po yun, kahit hindi pa tayo member, ay nakakabenta na po tayo dahil nakita na nga po nila sa atin yung ating resulta. Yung resulta ng barley sa ating katawan. Ayan, sa atin pong ginagawang negosyo, ito po, dahil tayo po ay sumunod sa proseso, nakaranas na rin po tayong makuha yung mga achievement na yan. Ayan, yung mga Just for You at saka Give Me 5 bonuses po. Ayan, at ito nga po, kasama pa rin po itong ating nakarating po tayo umuwi po tayo ng Pilipinas at nakapaglabas tayo ng cheque na worth 188,920. Habang tayo po ay nasa Pilipinas at nagbabakasyon, ito po ang kagandahan ng ating negosyo na kahit nasaan tayo, pwede natin gawin ito. Yan, nag-income po tayo ng 41,000. The next week ay 6,005 at nakapaglabas tayo po through bank naman ng 43,120. Ayan. Punta na po tayo sa ating topic ngayon, ang ABC of Success. Thank you very much, Mentor Chris, sa ating PowerPoint kasi kung ito ay ako ang gumawa nito ay nako. Bukas pa sa isang linggo pa tayo matatapos. Ayan. Ayan ang kagandahan ng ating mga mentor na may nagme-mentor sa atin. Ayan. Sabi dito, ang unang-una nating dapat ayusin sa ating ABC, sa ating paggawa ng business ay kung gusto nating maging successful, kailangan ayusin natin ang ating attitude. Magkaroon tayo ng magandang attitude, kailangan tayo maging mabait, maging masunurin at makikinig, maging yes mentor, GLLA at saka empty cup. Ayan. Sa ating pagiging leader,
kung gusto natin na magkaroon tayo ng resulta, kailangan tayo ay mabait. Kailangan marunong tayong makisama. Kailangan ah, unawain din natin ang ating mga leader. Hindi yung hindi kailangan maging approachable tayo. Kailangan mabigay natin yung tiwala sa ating makuha natin yung tiwala ng ating mga leader na hindi natin sila i ililid sa masama na ang gusto lang natin talaga ay matulungan sila. Obey and listen. Kapag may mga yung mga memo, ganyan, hindi tayo lalampas doon. Kailangan um, sundin natin ito at ipasa rin ulit natin ito sa ating mga leader. Kailangan na maging channel of learnings tayo. Ang yes mentor attitude, kapag may sinabi sa atin ng ating mga mentor, ayan nga po, kagaya nga po ngayon, kung hindi po ako nag-yes mentor, hindi po mangyayari na ako ang magsasalita sa inyo ngayon. And dahil sa isang kagaya ko po na napaka-steady, ay napakahirap po na yung too soon na na kumbaga yung kailangan ko po hindi naman po kailangan ko po na mas maraming practice, pero dahil nga po nag-yes mentor tayo, ayan, ay okay lang, sige, go. Ayan, good learning and good listening, learning attitude. Kailangan um, makinig tayo lagi sa mga training. Pero i-apply natin. Hindi yung nagle-learn lang tayo, hindi naman natin i-apply. Maging hungry tayo sa mga learnings. Halimbawa, um, nandyan yung alamin natin, yung mga schedule ng ating mga meetings, Zoom meeting or sa office. Kailangan magkaroon tayo ng initiative. Halimbawa tayo kung napapansin natin sa mga Zoom meetings, hindi pa nakakapag-share ng link ang ating mga uplines. Yung unahan pasok tayo sa mga GC natin para tayo na yung mag-share sa ating grupo. Dahil ito rin ay isang way ito para tayo ay ma-leverage. Kasi kung ang ating mga leader ipapasok natin sa mga Zoom meeting, ay hindi na tayo kailangang yung mga natutunan nila yon kahit hindi tayo ang nag-share ng knowledge. At kailangan nga po tayo ay empty cup. Dahil sinasabi nga ng isang cup, kung halimbawang ito ay puno na, tapos lalagyan pa ulit natin, matatapon lang. Masasayang lang yung ilalagay natin dito. Kaya kung tayo ay makikinig, papasok tayo sa mga training, dapat yung alam natin, kalimutan natin yun at ang i-absorb natin ay kung ano yung ating maririnig ngayon. Siyempre, may apply din po natin yung ating sinasabing fishbone. Fishbone, yun? Kasi hindi naman po lahat ay perfecto tayo, pero meron din po, kagaya ko, alam ko pag minsan na nakikarried away ako, hindi naman minsan nagkakamali rin, pero ang rin naman ay madadagdagan yung alam mo. Yung alam mo, madidiscern mo naman kung halimbawa naman na marami kang kung nag-iipon ka talaga ng knowledge, madidiscern mo rin naman kung alin nga yung tama na dapat mong i-keep at kung alin yung hindi dapat. Yun nga pang tinatawag natin na fishbone approach ba yun? Ganon. Ayun. Teka muna, ako ay nagsulat ng kodigo dahil nga ako ay nawawala. Ako ay nagkakaroon ng mental block kapag ako ay hindi nagsulat. Ayan. Sa ating po pag-yes mentor, ayan, tayo po, nung sinabihan po tayo ng ating Father Prestige na tayo ay mag-rank up ng ating mga top mentor, ay tayo po ay sumunod, tayo po ay nung mag-suffer po tayo, ay not knowing na meron pala pong raffle noon,
at pinalad po tayo na tayo ang manalo ng 50,000 pesos. And nung sa pagsunod naman po natin sa ating Mother EA na tayo ay sumali sa 90 days burn, kumita po tayo dito, nag-income po tayo ng 9,000. And ayun, napasali na naman po tayo sa raffle at kumita po tayo dito ng nagkaroon po tayo ng 5,000 prize. Ayan, so bali ay yung pagsunod natin sa ating mentor, nabibiyayaan naman po tayo. Ano po, nagkakaroon ng um, parang award ang ating um, effort. And sabi nga dito, use your job to fund your business until your business can fund your freedom. Ito naman po, hindi naman po ito galing sa aking sweldo sa trabaho. Ito nga po ay yung mga prizes na nakuha ko sa paggawa sa pagsunod natin sa ating mga mentor. And ayan, balik po tayo sa attitude. Tayo po ba ay positive or negative? Dapat, paano po ba tayo nagre-react kung halimbawang tayo ay may mga um, nahaharap na challenge, tayo ba ay magki-quit na? Or halimbawang nasabihan tayo na ay wala akong mangyayari sa iyo diyan. Tayo ba ay magkukwit na rin? Or yung mga nangyayari sa atin kung halimbawa nahihirapan tayo ay nagiging positive tayo at mas lalo tayong na-challenge dahil nagtitiwala tayo at alam natin na yung ating mga nagiging challenges na yon ay way lang ni Lord para tayo ay mas mabiyayaan ng mas malaking ano. Kasi kung halimbawang kasi nga parang itinetest kasi tayo ni Lord. Ganyan. Kung halimbawang sa maliit na challenge pa lang ay suko na tayo, paano pa? Paano pa tayo doon sa maliit na grupo pa lang ay susuko na tayo? Paano pa tayo makakapag-manage ng mas malaking grupo? Kaya ayan, um, kailangan sabihin natin na kaya pa natin, Lord, kaya pa. Para bigyan pa ulit tayo ni Lord ng mas maraming challenge. Siyempre, hindi naman alam naman natin na hindi tayo bibigyan ni Lord ng mga challenges na hindi niya alam kung alam niya na kung hindi siya nagtitiwala sa atin. Kaya sunod lang tayo, positive lang tayo at sumunod tayo sa proseso. At ito ang gratitude attitude, kailangan kung ano yung ating maliit man o malaki, ang mga naging achievement natin, always be grateful. Kasi nga, 'di ba, kahit naman tayo, pag nagbibigay tayo sa ating kasamahan, ganyan, kung hindi naman na-appreciate, kung hindi kung mapapan, 'di ba hindi naman tayo masaya. Ganon din si Lord. Kaya whatever it is, magpasalamat tayo sa Kanya. Dahil magiging masaya siya at magkakaroon pa siya ng will ng bigyan pa tayo ng mas maraming blessing. Ayan, sabi nga dito, attitude is everything. Kaya kung gusto natin na magkaroon tayo ng magandang resulta sa ating negosyo, ayusin natin ang ating attitude. Iwanan natin ang ating pride. Kalimutan na natin ang ating pride. Kung tayo ay nagkakamali, kahit sabihin natin na tayo ay leader na, okay lang na humingi tayo ng pasensya. At dahil wala naman taong perfecto. Kaya wag nating pairalin yung ating pride. Minsan mas maganda lunukin natin yan at magpakumbaba tayo. Ayan, sabi nga dito, ayan, kung makikita natin dito, parang coincidence or not, yung skills daw dito ay 82%, knowledge 96%, hard work is 98%, but ang attitude ay 100%. Ayan, nakikita natin yung total niya. Sa skills naman, kung halimbawa kulang tayo sa skills, sa ginagawa nating negosyo at kulang tayo sa skills,
Ah, napapag-aralan naman yan. Practice, practice, at somehow, someday, magiging 100% din yan. Ang ating knowledge, ayan nga, attend tayo ng mga learnings, aralin natin yung negosyo, magiging 100% din yan. At ang hard work na yun ay depende sa ating hataw, sa ating ginagawa. And ang attitude, kung ito ay mababawasan pa, mahihirapan tayo. Kung ito ay mababawasan sa 100, mahihirapan tayo na ito ay maging makuha natin yung ating resulta na gusto. Ayan. Why is the lion king of the jungle? Bakit nga ba nasabi natin na ang lion ang ano? Bakit nga ba ang lion ay naging king of the jungle? Hindi naman natin siya masasabi na siya yung pinakamataas. Siguro ito yung giraffe. Ano po? Hindi naman siya yung mas mabigat, kaya siya naging hari. Siguro ito yung hippopotamus. Hindi rin naman siya yung masasabing smart, the smartest. Ano kaya itong letter A? Sino po ba yung ano? May alam kung ano yung letter A. Hindi ko naman makikita yung comment. Ayan, mamaya ko na mababasa. Tapos, hindi rin siya yung pinakamalaki. Yun ang elephant. Pero, kasi nga, yung mindset niya ay naiiba, kaya siya yung, um, ano, kaya siya yung ano, yung natagurian na ano, na king of the jungle. Nawala na yung ano dito. King of the jungle. Ayun, sabi dito kasi, a lion is seen as the king of the jungle not because it is the biggest or fastest animal, but because of its strong presence and the respect it commands from other animals. Hindi po siya nag-demand na siya ay irespeto, kundi siya ay na-earn niya po yung respect sa kanya. Ayan. Ang ating pong letter B sa ating ABC of success ay belief. Kailangan tayo maniwala sa ating mga sponsor, sa ating mga mentor, sa ating downline, sa ating crossline, sa ating company, sa ating products, sa ating marketing plan, sa ating sarili, at lalong-lalo na sa Panginoon. Ayan. Sa ating pong sponsor, magtiwala po tayo dahil tayo naman po, sila naman po ang nauna sa atin. Natural, mas marami silang alam kaysa sa atin. Kaya, um, kapag may sinabi sa atin, ating mentor, paniwalaan po natin dahil kung ililid naman po tayo niya sa kumbaga sa ano, sa halip na pakanan ay pakaliwa, ay kasama po siya doon. Kaya, ayan, kailangan maniwala tayo sa ating mentor. Sa ating downlines, ang atin po mga downlines ay anuhin natin, punuin lang natin sila ng knowledge. At kumbaga ano, um, kapag alam natin na kaya na nila, ganyan, at ano, kahit na um, hindi pa masyado, pero willing naman sila, okay lang yan, okay lang yan. Kasi minsan naman yung kasing mistakes na ano, dun din sila natututo sa nagiging pagkakamali nila. At kung ang ano naman po kasi, kung tayo ay nagiging overprotective sa ating mga downline, ay nangyayari naman po ay nagiging pabebe. Ayan. Kaya okay lang po yan. Bigyan natin sila ng tiwala. Alam natin, let them learn, earn, and fly. Yun. Sa ating po mga crossline, kultura naman po ng ating sa ating company na tayo ay walang crossline, walang tayo po ay pantay-pantay dito, pare-pareho. Kaya okay lang po 'yun na kung halimbawa na kumausap tayo ng ating crossline, lalo-lalo na kung makakita tayo na may ginawang resulta yung ating crossline. Um, okay lang po na mamiso tayo sa kanila. Ganon din po, ang kagandahan pa rin nga po dito sa ating negosyo na kahit tayo ay ano, kahit saglit lang po, saglit. So, ayan. Sorry po.
Dumating po ang ating kasama. And ayan, ang kagandahan din nga po dito sa ating company, sa ating ginagawa ay kahit nga po crossline, kung tayo ay malayo, pwede po tayong makiusap at nakakatulong din po sa atin ang ating mga crossline. Ang ating sa ating pong company, kailangan tayo ay ah, full belief. Dahil nandito na tayo, nag-join nga tayo dahil naniwala tayo, ano po. Kaya magtiwala tayo sa kung ano yung ibinabagsak sa atin, yung ating sinasabi sa atin ng company, para tayo ay hindi malihis, hindi tayo maligaw, kumbaga. And sa ating products, ayan, lalo-lalo na po na kung nakapag-join kayo ay kung kaya kayo nakapag-join dahil sa ating products, dahil na gustuhan niyo yung ating product, nagkaroon tayo ng self-testimony, eh, kaya maniwala po tayo at ayan. Yati awo. Wala. Saglit, wala pa. Pasok. Upo. Sino kasama mo? Yung anak ko. Ay, pasok. Tatanggal lang ang sapatos. Hindi na, okay lang yun. Ayan. Dapat alam din natin ang strength ng ating company, ng ating products, at para kung halimbawang, upo din yung upo. Sorry po, dumating po yung ating mga kasama sa negosyo. Hindi. Ah, Kailangan alam natin ang ating strength ng ating products at para po din, halimbawa na may makakausap tayo at magtatanong sa ating produkto, alam na alam natin ang ating sasabihin. Ano po? Ang ating pong company ay champion sa maganda ang ating marketing plan ng ating company. And kagandahan nga po niyan dahil napaka-generous po ng ating company, hindi na po natin kailangan na gumastos. Naglalagay po ang company ng nagpopondo po sila para magkaroon tayo ng mga magagaling at respectable ambassadors. Kaya hindi na po tayo mahihirapan i-market. And ang ating pong company nga ay sinasabi natin na champion of compensation plan. Maniwala tayo sa ating sarili dahil kung hindi tayo maniniwala sa ating sarili, ay sino pa? Ano po? And hindi naman po tayo ay magiging mahangin o tayo ay kaya lang alam naman na po natin sa sarili natin na lalo na kung um, yung i-goal natin ay yung gawin ng business na nakakatulong tayo sa ating kapwa. And believe in yourself na lagi natin kasama si Lord. Kaya yung kung gaano kalaki yung tiwala mo sa Panginoon, alam natin na sasamahan tayo lagi. Kaya nagkakaroon tayo ng tiwala sa ating Panginoon. Ano po? Ayan, kung tayo ay may belief, meron tayong right mindset, meron tayong good attitude, tapos sasamahan natin ng action, tayo ay magkakaroon ng resulta. Ayan. Sabi nga po dito, with men this is impossible, but with God all things are possible. From Matthew 19 verse 26. Totoo naman po yun. Ang kailangan lang po natin ay talagang big faith. Dahil ang atin naman pong negosyo, tayo po dito ay nasa faith business. At andyan na yung given na, yung maganda yung ating company, maganda yung product. Kailangan lang talaga yung big faith natin sa ating mga kasama, sa ating everywhere. Ayan. Sabi dito, kung nagdududa tayo sa ating sarili, I can do everything through Him who gives me strength. Yan. Kasi sasabihin natin, kaya ko ba yan? Ang dami kong trabaho, ganyan. Pero, yan, panghawakan po natin ang Philippians 4:13 at mangyayari po yan. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Yan. Lagi po nating panghawakan itong Matthew 21 verse 22. And
Lagi po nating isama sa panalangin ang ating mga hinihiling sa ating Panginoon. At alam naman po natin, alam po naman ni Lord kung ito ay deserving tayo, tayo ay ibibigay niya ito sa atin. Ayan nga po, dahil tayo ay Yes Mentor, tayo po ay nanggagaya sa ating mentor. Ang ating mentor po ay nagagather sila sa France. Kaya ayan po, ginagaya rin po namin dito sa Greece. And ayan, nung last, nga po namin, gathering namin, nakapagpa-pay in po kami ng isang silver. Glory to God. Ayan, sa letter C po natin, sa ating ABC rule, tayo po ay, sinasabi po dito na kailangan tayo ay letter C po ay commitment. So, kailangan po tayo ay maging, yung commitment level po natin ay maging mataas. Hindi po tayo yung sasabihin natin na magkukumit tayo pero susubukan natin or I'll just do my best. Kailangan po ay I will commit whatever it takes. Kailangan tayo ay maging wita. And then, kailangan yung level of commitment natin ay 100% at hindi natin iti-take for granted yung ating business na yun nga, kung kailan lang tayo convenient, saka natin gagawin. And dahil isipin na lang natin dito, nandito tayo, nag-build tayo ng grupo, kung iti-take for granted natin ito, walang mangyayari. Parang kagaya nga, di po ba, kagaya ng sa pag-aasawa, ayan, nakikita natin, kung ang ating mag-aasawa tayo tapos taken for granted naman yung ating mga partner, di ba, nauuwi sa hiwala yan. Kaya kailangan ay maging wita tayo. Na wita, pero huwag naman yung darating tayo sa punto na nakakasagasa tayo ng iba. Ano po? Ayan. Sa long-term at short-term happiness, kung tayo po ay nag-join dito dahil nag-interest tayo at pwede naman, alam natin na pwede naman natin gawin ito kung kailan tayo convenient, hindi po ito magiging successful. While kung tayo ay talagang committed at hindi tayo tumatanggap ng excuse, tayo ay nagiging goal-oriented, ay, ayan, makikita po natin ang ating result. At dito po sinasabi yung teamwork. Kailangan natin ang teamwork. Magkaroon tayo ng vision. Ayan, kailangan tayo ay mag-sacrifice at iwasan muna natin ang TV, yung mga MLM or online games, Dota, yung mga reels. Although ngayon talagang parang pagka may reels at pumasok na yung topic na ay yung mga trending topic sa atin ngayon, talaga pong hindi maiwasan na hindi ka manonood. Ano po? Kaya nga po sabi dito ay case-to-case basis. Yung love life natin, ay ito naman po ay hindi naman natin pwedeng hindi tayo maging committed dito. At ang maganda nga po dito, para maging committed tayo sa ating love life at sa ating business, isama na lang po natin sila sa ating business. Mas maganda pa po yun. Mas marami tayong business partners. Business in life at business in partners. Ano po? Ayan, sabi nga dito, there's a difference between interest and commitment. When you're interested in doing something, you do it only when it's convenient. When you're committed to something, you accept no excuses. Excuses, only results. Ayan, ito nga po yung sinasabi ko kanina, kailangan tayo ay maging goal-oriented. Sa discouragement naman po, sa letter D, ito po ay discouragement ang sinasabi. Sa pagbibuild po ng ating business, kung tayo ay madaling ma-discourage, ay wala po tayo mararating. Ano po ba yung kalimitan na nakaka-discourage sa atin? Yung rejection, yung marami ka nang nakausap, marami ka nang napuntahan, marami ka nang perang nagastos sa pagtataksi, sa taxi, pagpunta sa mga prospect mo, marami ka nang nabuksan na product na sa halip na ibebenta mo na, ay bubuksan mo pa, ipapatry mo pa para sa free taste, at marami ka ng load, marami ka ng card at load na nagamit dahil sa katatawag mo sa prospect pero wala pa rin. Ilan na ba yung mga nakausap natin? Kung halimbawa isa, dalawa, tatlo, apat pero wala pa rin,
Huwag tayong ma-discourage, tuloy-tuloy lang. Dahil malay natin kung yung palima, yun pala yung nakalaan sa'yo. Eh doon pa lang sa paapat, itumigil ka na. Eh di wala na. Gamitin natin ito. May sinasabi po tayo dito, yung SW4. Next. Sabi dito, some will join, some will not. So what? Kaya proceed tayo sa sunod. Ganon. Some will join, some will not, and so what? Yan, next. Kung hindi ka kung hindi ka mag-join, kung hindi sila mag-join, kung hindi mag-join yung nakausap natin, at saka i-mindset po natin sarili natin para hindi po tayo nasasaktan, hindi po tayo nadi-discourage. Ano po? Yung iniaalok po natin ay hindi naman po kasi para lang pagkakitaan natin yung tao. Ang gusto po natin, isasama natin siya dahil nakitaan natin siya ng potential, na gusto rin natin na someday makuha din niya yung mga nakukuha natin. Ngayon, kung i-reject niya yun, hindi po tayo ang nawalan. Sila po ang nawalan. Kaya okay lang po yan. Wag po nating um, magiging dahilan para po tayo ay mag-quit. Saglit lang po at ano po, may dumating po ulit. So, ayan. Sabi nga dito, you cannot please everybody. And isipin po natin yung alam na po ba nating lahat? Alam ko naman, siguro naman po alam na nating lahat itong story ni Colonel Sanders. Ano po, siya yung siya lang naman yung naka-invento ng recipe ng um, KFC. Ayan. And dahil nga po ang laki ng tiwala niya sa kanyang recipe, ay inihanap niya ito ng yung magiging partner niya para ito ay mai-launch, para mailabas niya itong kanyang recipe na ito, no? Pero sa dami na ng kanyang nakausap, more than 1,000 na. Para pagkakaalam ko po ay 1,009. Dahil naging persistent siya, umabot na nga po siya sa ganung karami na nakausap. Kung dun sa 1,008, sa pa 1,008 ay tumigil na siya. Hindi na siya nakaabot doon sa 1,009. Na siya yung 1,009 ang nagtiwala sa kanya at naniwala sa kanya. Di sana wala tayong KFC ngayon. Ano po? Kaya kailangan talaga hindi tayo madi-discourage. Kung nagtitiwala tayo, naniniwala tayo sa ating ginagawa, sige lang, tuloy-tuloy lang. Ano po? Ayan. And excitement sa letter E. Kailangan tayo ay laging excited sa ating business, sa ating ginagawa. Dahil kung tayo ay ganyan, magiging ganyan ang ating itsura, yung parang tayo ay sad or lulubulub parang tayo ay wag naman tayong mapahalata na minsan ay wala tayong income. Hindi po tayo sasamahan ng ating itinotok kung tayo ay ganyan. Kailangan tayo ay excited sa pagpipresent. Kailangan kung tayo ay makakausap, maging excited tayo. At ipakita natin na alam natin yung ginagawa natin, na tayo ay masaya at tayo ay may kahihinatnan dito sa ating ginagawang ito. Ayan. Sa letter F, tayo po ay nasa focus. Kailangan tayo ay mag-focus sa isa. Hindi tayo pwedeng maging jack of all trades, master of none. Kailangan tayo ay magsuot ng tapahoho at sinasabi nga dito, walang, you cannot chase two rabbits at the same time. Ayan. Ito pong jack of all trades. Kasi nga, minsan, hindi, yung iba po kasi ang inaakala nila kung marami silang sinalihan na ganitong negosyo, akala nila mas dadami yung income nila. Mali po yun dahil na di-divide yung ating focus. At minsan na nangyayari pa, baka mangyari pa ay
yung isang customer mo magtatanong ng iba mong product, pero iba pala yung nasabi mo, kaya nagiging ano ng confusion, ano po, parang hindi ka na paniniwalaan ng iyong mga kliyente. Aalis na yan sa'yo. Kailangan meron tayong tapahuho. Focus tayo sa atin lang kung ano ba yung ginagawa natin para makuha natin yung ating resulta na um, gino-goal. Dito po sa pag-wear ng tapahuho, siguro po ay pwede kong gawing example yung dahil bago po ako mag-join dito sa I Am Worldwide at kahit naman po ngayon ay diretso pa rin, ano naman yung ako po ay naging dealer po kami ng isang cosmetics dito sa Swedish Cosmetics po siya, na hindi naman po sa pagmamayabang. Dumating na po yung nag-earn kami noon every 3 weeks po kasi papalit ng catalog. Dumating po kami sa estado na kumikita kami ng 900 euros. Yun po ay nasa 50,000 pesos sa atin kung sa ngayong rate. And marami pong sa akin, nag-aalok sa akin na mag-join sa ibang company dahil nakikita nga siguro nila yung eagerness ko sa ginagawa kong business. Pero hindi po ako nag-join dahil ang katwiran ko po ay hindi ko bibigyan ng kakompetensya yung business na ginagawa ko. Dahil kung magjo-join ako doon sa ginagawa, kung nandun ako sa ginagawa ko, tapos magjo-join pa ulit ako doon sa sa isang ginagawa, sa ibang, kung magdadagdag pa ako, na pareho naman na cosmetic yon, parang ang ginawa ko, ako mismo yung kumuha ng kakompetensya ng negosyo ko. Kaya hindi ko po yun. Nag-focus lang po talaga ako doon sa ginagawa ko sa products ko, na ang nangyari naman po sa kabaitan ng Panginoon nung dumadating na yung panahon na hindi na masyadong maganda, dumating naman po itong I Am Worldwide. Kaya ayan, dito po tayo may tapahoho ngayon sa I Am Worldwide. And sabi nga dito, you cannot chase two rabbits at the same time, dahil mahirap naman po talaga. At wala naman po tayo sigurong top mentors, or siguro naman po si Mentor May, hindi naman po siya magiging ganyan kadami yung income kung siya ay may isa pang MLM company. Ano po? Kaya kailangan talaga po, sabi nga dito, follow one course until you become successful. Ayan. Patapos na po tayo. Sa letter G po, meron po tayong goal getters gang and goal setters gang. Ang goal getter po ay yung mga leader, yung mga tao na nagseset ng goal, tapos ginagawa nila ng paraan para ito ay makuha nila, ma-reach nila yung goal. Nagbibigay sila ng timeline para makuha nila yung goal nila. While the goal setter is like, ayan, may goal lang sila, may goal, pero okay lang yan, kung kailan lang yan matupad, ganyan. Parang yung nangyayari yun na gusto ko yun, kaya lang hindi naman ako nagtitake ng action. So, nag-set lang ako ng goal nun. Ano po? Ayan, sabi nga dito, ang pagsaset daw ng goal ay merong short term, mid term, long term, ultimate goal, at saka deepest why. Sa pagsaset po natin ng goal, pwede pong tayo nagsaset ng short term. Yung mga short term goal po ay yung mga halimbawa na sasabihin natin bukas, gusto ko na meron akong ganon, and then ginagawa naman nga po natin. So, ayun po ang mga short term, na ito po ay yung sinasabi natin na bukas, makalawa, or until 3 months. Iyan po yung mga short term goal natin. Ang midterm goal naman po ay yung mga isineset natin na makukuha natin ng 3 to 6 months. Ang long term po ay yung 1 year to yun, hanggang long term. Yun. At saka yung ating ultimate goal po na kung bakit natin ginagawa itong business. Yan, yun po. Magsaset din po tayo ng goal doon, at kung ano yung deepest why natin, yung goal natin sa ating mga deepest why, kung bakit tayo nag-join dito sa I Am Worldwide. Ano po? Ayan, in setting a goal, kailangan daw isulat natin siya. Kailangan gagawa tayo ng goal board. Ayan, may goal board na ba kayo?
ako naman po ay meron din kaya lang nandun mataas. And sabi nga po dito, a goal that is not written is just a wish. Kaya kailangan nakasulat yan para lagi pwede nating basahin every morning. Yung halimbawa pagka madadaanan natin siya, halimbawa bago tayo pumasok sa trabaho, ganyan. Or di kaya um, bago mag-start yung ating umaga, yung ating morning, ganyan, basahin natin yung ating goals and i-manifest po natin. Parang halimbawa gusto natin maging sapphire, harap tayo sa salamin, hi sapphire, ganun. Kung gusto natin maging ruby, hi ruby, ganyan. Papalitan na po natin yung ating mga pangalan. Kung ano po yung gusto natin, yun ang ating sasabihin. Ano po? And power of declaration. Sa ating pong mga meetings, di po ba, pag minsan tayo ay pinagde-declare kung ano yung ating goal. Pag tayo ay may mga goal setting, tapos pagkatapos nun ay tatanungin tayo kung ano yung i-declare natin. Yun. Siyempre kasi po, yung power of declaration po kasi ay medyo parang china-challenge mo na rin yung sarili mo. Hindi na, dahil na i-broadcast mo na nga yun parang matcha-challenge ka na rin nun. Kailangan gawin ko ito para dahil nandun na rin yung mahihiya ka sa pinagsabihan mo, ganun. Kaya mas maganda po talaga na nakakapag-declare tayo. Yung post your goals at someday magiging memory na lang yon. Pag natupad na yun kasi kung nahihiya ka, na lang, gusto mo magkakotse, magpa-picture ka lang sa isang kotse at i-post mo lang kahit hindi ka mag-caption. Then, saka mo yun balikan pagka natupad na. Yun, may ipakita natin sa ating mga um, prospects, sa ibang tao na natutupad yung ating ginogol dito sa ating I Am Worldwide. Yung pong ating yung ating pong mga goal, pwede rin po nating ilagay sa wallpaper ng ating mga laptop or telephone. Ayan. Dito po sa aking telepono, ang akin pong wallpaper ay ang akin pong, ayan, ewan ko po kung nakikita nyo, pero mahirap. Teka. Ayan, ang nandito po sa aking goal, sa aking wallpaper ay ang logo ng aking team, ng aming team. Ayan. Tapos, tinadtad ko po siya ng mga Bible verses dahil ang goal nga po natin sa ating team, tayo ay pare-pareho at sabay-sabay na aangat. And syempre, kahit ano yung goal natin, pag hindi natin sinabayan ng panalangin, ay parang mahirap. Kaya ayan, tinadtad ko po ng Bible verses. Ayan, makikita ninyo. Pinakikita ko na lang po dito sa mga kasama ko. Ayan. So, ayan, sabi dito, in general, many people spend more time planning a graduation day or wedding day than planning for their retirement, and that's only for one day. Yun nga naman, yung pag-play natin ng yung ang tagal-tagal nating magplano, di po ba? Ang tagal-tagal nating magplano sa ating kung tayo ay may kasalan, may ganyan, pero yun naman pagkatapos ng one day pag nangyari yun, wala na. Samantalang kung tayo magpaplano para sa ating retirement, ayun, may enjoy po natin yung ating older days. Ano po? Ayan. Most people spend more time planning in a one-week vacation than they spend planning their life. Totoo naman po yan. Minsan nga nangyayari, parang yung mas napapaghandaan pa ng ibang tao, yung may mga tao na mas napapaghandaan nila, nakakapag-invest sila sa one-week vacation than para sa lifetime investment nila, yung sa planning their life, than they spend planning their life. Ayan. Sabi dito, people don't plan to fail, but they fail to plan. Yan, wala naman po talagang tao na gustong siya ay mag-fail. Pero kung hindi po tayo nagpaplano, tayo ay mag-fail pa rin. Ayun, people don't plan to fail, but they fail to plan. Hindi po tayo nakakapagplano, kaya tayo ay nag-fail pa ulit. Ayan.
Patapos na po tayo sa ating pong story ng ating clam at ng ating eagle. Sabi dito, you have to step up to level up. Ang clam daw nga po kasi ay siya ay isa yung clam kasi nga dahil yung nature niya diyan lang siya sa sabi niya hindi naman po siya makakalakad. Sabi niya kahit marami siyang plano, kahit marami siyang ginugol, pero hindi niya maaksyonan dahil nandiyan lang siya. Samantalang ang eagle kapag siya ay may tinarget, ayan, lilipad siya at para marating niya yung kanyang target. Ano po? Kaya pag minsan yung circumstances din siguro ang nakakapagpabagal sa atin. Ano po? And kaya dapat tayo ay maging agila. Ayan. Tapos na ba? Ayun. Thank you, Team Prestige. God bless you all. I am Mentor Leonie Magnaye and I am worldwide. Thank you very much po. Naitawid. Thank you po, Mentor Chris. Thank you very much sa inyong lahat. Ayan. Thank you so much, Mentor Leonie, sa napakagaling at napakagandang topic ngayong gabi. So, bago tayo share ng konting natutunan ngayong gabi, mag-picture muna tayo mga mens. Pa-open cam po mga mens. Halika din. Halika. Hindi. Yan dito. Teka. Hello, mentors. Ayan. Congratulations, Mentor Leonie. Grabe, 2 days preparation. I apologize na very short notice, no? Pero dahil nga yes mentor tayo, yes mentor ka, sabi mo nga na itawid, no? Talaga namang maitatawid, no? Finish na yun. It is finished na. And naniniwala kasi ako we have our own potentials. Meron kang, ikaw mismo, Mentor Leonie, no? Na kayang-kaya mo. So, yun, kinaya nga. And wala talagang hindi kakayanin pag sigad ang kasama, no? Pagka pinag-pray mo na, Lord, yes, Lord, kaya ko to, kaya ko to. Give me strength, give me the knowledge, give me the wisdom, give me the power. Ibibigay naman ni Lord yan, no? And sabi nga, may mga naka-prepare naman tayo mga PowerPoints, no? So pag mga ganun means, no, pagka may mga nag-suggest or ano sa inyo, nag-ask, just always say yes, no? It's always say yes kasi nga diyan lalabas yung full potential, no? Congratulations, Mentor Leonie. Maraming salamat once again. Ayan, Mentor Jack. And pati din sa'yo. Yes, Mentor din. Kahit kapit na kapit yung internet dyan sa Abra, no? Dahil ibang klase din pagka um, nag-ano yung internet dyan sa Abra talagang minsan mahina, no? But then again, God moves in mysterious ways. Ayan. So, yun na mga mens, ano muna tayo ng picture. Pahingi muna ng konting picture, mens. Kayo muna, Mentor Leon and Mentor Jack. And ano po, beside mga mens. Mentor Jack, nasaan ka na? Ay, ito, wait lang, mens. Add ko yung pin mo. Tanggalin ko lang yung pin mo ng isa. Ayan. Kayong dalawa, mens. Mentor Jack and Mentor Leonie. Beside. 1, 2, 3. Yun. And gali review mga kapatid. Okay lang po ba? Sa ating 15 participants. Hello po, Mentor Aurora. Ayan. Design mga mens. Sino po yung pwedeng ano po, mag-open pa ng cam? Tikanis, taga-Athens tayo, no? Tikanis, kala-kala. Tikanis, kala-kala. Kala. Ayan, mentor, sige po. B-sign. Ayan, 1, 2, 3. Ayun. Grabe. Thank you so much, no? Ang ganda ng topic mo, Mentor. Mentor Leonie, because of the ABC of success, talaga naman, commitment. Ayan, no? Doon talagang tumatatak sa akin yung letter C. Commitment. No? Kasi pag committed ka talaga, kakapit ka talaga, no? Kakapit ka sa goals mo, sa kung anong gusto mo mangyari dito sa I Am Worldwide.
kapitan mo yan, no? Kasi pagka sabihin mang mabagal, no? Kahit man mabagal yung improvement, mabagal yung progress, mabagal yung result, but still if you're committed, no? Darating at darating tayo dyan, no? Tulad na ngayon, committed tayo sa isa't isa. Team Prestige is Saturday at 2 p.m. in Paris, 9 p.m. in the Philippines. Kahit sige, puyat ka na. Ang dami mo ng training ngayong Sabado. Lalo sa Asia, ang dami niyang training. Canada din kasi nakakasali sila sa Philippines. No? I believe yung Team Empire, naka-apat na training na kayo ngayon or tatlo. Tatlong training na. Isali mo pa yung IAM, pang-apat na. No? So, kasi committed eh. Ganun. So, congratulations mga kapatid. Lalong-lalo sa inyo, Prestige Empire na malapit na matapos yata yung academy ninyo. Is it academy? 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 Mga ganun. So, congratulations. Proud na proud ako sa inyo na ang daming mga cross lines na nakapagsalita sa inyo. Di ba? Sabi ni Mentor Leonie, cross lines, no? Kailangan mong magkaroon ng belief doon sa mga cross lines natin. So yun po yung mga nangyayari sa culture natin, no? Yung mga speakers natin ay iba't ibang grupo, hindi nagdadamutan. Kaya believe in them. We have to believe in them. Believe in our cross lines, no? 'Di ba? Kasi to avoid over familiarity doon sa isang team, believe in your cross lines kasi sila yung mga cross lines na yun, sila yung magbibigay ng ideas at syempre, mawawala yung over-familiarity pagka ganun, no? Kasi pagka syempre over-familiarity na yung grupo, minsan parang hindi na natin pinapakinggan yung yung mentor natin, parang binabaliwala na natin para naman magising-gising tayo at makatok tayo no? At gumising-gising yung ating ay makinig tayo sa mga cross lines natin. Okay? So yun po no mga kapatid, sana bigyan natin ng konting si Mentor Leonie. Kailan po ba na magkaroon tayo ng ng mentoring after mentoring habang ginagawa ko yung poster natin, mentors. Ayan, Mentor Jack, ibabalik ko ulit po sa inyo yung mic para po ay pwede ka magtawag, Mints, no? Kapit ka lang dyan. Medyo late na yata sa Pilipinas. Pasensya na, ayan. Ayan, hello po. Sige, Mins, pwede kang magtawag, Mins, ng ating, para magkaroon tayo ng konting ma'am. Kahit tatlo lang po, Mins. Pero kung kaya pa naman, medyo maaga-aga pa siguro, why not? Mentors. Sige, Mens. Salamat, Mentor Chris, sa opportunity din na makapag-host ngayong gabi. So, ayan. Kung mayroon pong mag-volunteer mga mens na makapag-share kung ano yung natutunan nila ngayong gabi, pwede po kayong mag-unmute. Kung hindi naman, magtatawag po tayo. So, mag-unmute na po mga mens kung sino po yung unang mag-share ngayong gabi. Thank you. Ayan, ako na lang mauna, Mentor Jackie. Hindi na kita papahirapan. Ayan, so thank you so much, Mentor Jackie, sa pag-yes mentor. And Mentor Leonie, grabe ang galing. Ang linaw ng bagsakan kahit OTS. Ayan, so thank you so much, Mentor Leonie, sa pag-refresh sa amin ngayon. At yun nga, ang natutunan ko